So, gusto mo bang pumunta ng Baguio City? Nang mas mabilis na may kaunting dami ng sasakyan. Walang traffic sa kalsada. Mayroong alternatibong kalsada na bukas sa mga motorista upang maiwasan ang pagsisikip ng trapiko sa Marcos Highway, ang malayo at mahabang oras ng biyahe sa pamamagitan ng Negillian Road at ang palaging inaayos na Quezon Road. Ito ang Tubao-Baguio Road o mas kilala sa tawag na Asin Road. Noong taong 2018, sinimula ng DPWH na hikayatin ang mga bisitang pupunta ng Baguio City na dumaan sa Asin Road, isang pangunahing kalsada sa probinsya ng La Union at Benguet na nagsisilbing alternatibong ruta patungo sa lungsod ng Baguio. Kaya sa videong ito ang kalsadahan na ating magiging ruta patungo sa Baguio City at muli kong ibabahagi sa inyo. Magsisimula tayo sa bayan ng Agoo, La Union at dadaan sa Giant Eagle Statue of the North. Lalakbayin ang mapaghamong pataas at pababang liku-likong kalsada. Dadaan sa mga saysayang asin tunnels. Hanggang marating natin ang lungsod ng Baguio. Bukas tayo ng ilaw, ang dilim. Ayan o. Ito yung pinakaloob ng Asin Tunnel na matatag. Isang magandang buhay po sa inyong lahat. Welcome po sa ating YouTube channel. Panibagong motorcycle adventure na naman ang ating gagawin at muli pong ibabahagi sa inyo. Andito na tayo ngayon sa bayan po ng Agoo, dito po sa probinsya ng La Union. Dito na po tayo nagsimulang mag-vlog dahil po meron akong ruta na ibabahagi sa inyo kung kayo po ay nagnanais na pumunta po ng Baguio. So tinatawag po itong Asin Road. Pero bago natin puntahan yung Asin Road, ay dadaan muna tayo sa isa po sa kilalang tourist spot dito sa bayan ng Agoo. Ito po yung Eagle of the North. Yan, kailangan na natin kumanan dito. So paglagpas nyo po ng kabayanan ng Agoo, right turn para mapuntahan natin yung Eagle of the North. Alright. Ayun. So ang lapit lang pala nitong Eagle statue mula doon sa kanto na nilikuan natin. Wow. Ang laki din pala nitong Eagle statue na makikita natin dito sa bahay ng Agoo, La Union. Yan guys, oh. Nakakilabot yung laki nito. Sobrang lapad nung pakpak. Ito ang Giant Eagle Statue of the North, isang parke at atraksyong pangturista na matatagpuan sa munisipalidad ng Agoo, lalawigan ng La Union. Binubuo ito ng isang konkretong eskultura na kilala bilang Eagle of the North at dinisenyo ni Anselmo Dayag. Ang eskultura ng agila ay inilarawan na nakabuka ang mga pakpak na parang naghahanda ito sa paglipad at sumisimbolo daw sa impluwensya ng pamilya Marcos. Kung makikita po natin yung pagkakadesenyo nitong malaking estatwa ng agila dito sa Agoo, grabe, napakaganda. Pulidong pulido. Kung titingnan ninyo yung mata ng agila, talagang buhay na buhay. Pati yung pagkakagawa ng pakpak, yung pagkakabuka, pati yung pagkakagawa ng balahibo ng agila sa yung mga paa niya, yung kuko. Grabe, napakahusay ng gumawa nito. Tapos doon sa mismong pinakagitna ng mga paa ng agila, makikita natin may nakasulat na Eagle of the North. Okay, so napuntahan na natin itong Eagle of the North. Naipakita ko na po sa inyo kung gaano kalaki at nakakalula yung estatwa ng agila na to dito po sa North Luzon. So pangkaraniwan po ng mga umakyat ng Baguio, ang alam nilang ruta
ay dadaan sila ng Cannon Road. Yan, pinakasikat po yan. Tapos yung Marcos Highway. Pero meron pa pong isang ruta na pwede nyong daanan dito po sa bayan po ng Agoo, La Union. At ito nga po yung tinatawag naman na Asin Road. So ito po yung ating destinasyon. At ito po yung ibabahagi natin sa inyo na ruta para magkaroon po yung idea. So mula po dito, mahigit 1 oras pa yung magiging biyahe natin. At mararating na po natin ang Baguio City. Okay, so andito na tayo ngayon sa Tubao, La Union. Yan, pagkatapos ng Agoo, La Union, ito na yung binabaybay natin ngayon, bayan naman ng Tubao. Meron po tayong dadaanan dito na runabout dito po sa bayan ng Tubao. So diretso lang tayo. Wala akong idea kung saan papunta itong kabilang daan. So sa mapa natin, ito yung papuntang Asin Road. Ito yung mga kabundukan na pupuntahan natin. Dito pa lang sa kalsada nakikita na natin, oh. So dito pa lang sa Tubao nakikita na natin yung mga naglalakihang kabundukan. So dito sa mapa natin meron tayong kakaliwaan papunta sa Asin Road. Yan, left turn tayo dito. To Baguio via Asin Road. Yan, kaliwa. Wow. So pagkaliwa ninyo, ganito kagandang tanawin yung makikita ninyo, mga kabundukan na naglalakihan, tapos makapal yung punong kahoy. Yan, simula na ng kurbada. Ang dami rin nating nakikita dito sa gilid ng kalsada ng mga roller. Pansa po sa mga motorista na posible na mag-overshoot, dahil medyo may katulisan din yung mga kurbada na dadaanan nyo dito. Ang galing, no? Dami, oh. Ito pa yung mga roller na makikita nyo rito. Yan, malimit na puro kurbada na kalsada na yung dinadaanan natin. At mas palapit tayo ng palapit sa mga kabundukan na pupuntahan natin. So mountain pass din yung ating ruta na dadaanan patungo sa Baguio. Meron tayong dadaanan dito, mahabang tulay. Maganda rin yung tanawin. Ano kaya pangalan ng tulay na to? Hinto muna tayo dito. Ayun, Aduyan Bridge. Tapos may nakasulat dito, Construction and Improvement of Aringay Tubao Alternate Road leading to Asin Hot Spring and Baguio City, Aringay, Tubao, La Union. So ito palang tulay na to ay nakompleto at natapos sa pamumuno ng ating former president na si Rodrigo Roa Duterte. Ang haba din ng tulay na to. Open area, tapos ang lawak ng mga kabundukan na makikita nyo rito. Dito sa kanang bahagi natin, mas maganda yung tanawin na makikita nyo rito, dahil naglalaki yung mga kabundukan. Tapos yung ilog. Time check, 12:28 na ng tanghali. Sariwang hangin yung sumasalubong sa atin dito. Ito na yung simula ng mga ahon. Yan, masusubukan ulit ang lakas ng ating motor dito. Mukhang malulupit din na ahonan ang ating dadaanan dito sa ruta na to. Whoa. Woo.
Ang tarik ng kalsada dito. Mapapalaban na naman si Lakbay sa akyatan. Nagsisimula pa lang tayo. Ganito na yung dinadaanan natin. Meron tayong dadaanan dito na bahay. Tapos ang daming orasan. Ba't ibang klaseng orasan, no? Galing. Mula doon sa taas hanggang sa baba, punong-puno ng wall clock. Ang ganda ng pagkakadesenyo, no? Napaka-unique. Tapos marami kayong makikita rito ng mga halaman. So yung kubo na nakita namin dito na mayroong maraming wall clock, dito natin nakita sa parte ng kurbadahan. Tapos nakaharap siya sa tanawin. Okay, meron ako nakikita rito na sign. Papasok na yata tayo ng Cordillera. Okay, oo nga. Yan, welcome Pro Cordillera, home of the most disciplined cops. Wow. So you are now entering Cordillera Administrative Region. So papasok na tayo sa probinsya ng Benguet, dito sa bayan ng Tuba. Okay, let's go. Ayos. Cordillera na tayo at sa bayan po ng Tuba, Benguet. Paglagpas nung sign na makikita nyo rito, yun yung kasulubong sa inyo na tanawin. Grabe, ganda talaga. Ganda talaga ng Cordillera. Panalo. Okay, so mas mataas na kalsada to. Let's go! Woo! Ahon! Yes! Kurbada na mataas, tapos malupit na mga twisties. Ito yung unang pagkakataon na nakarating tayo dito sa bayan ng Tuba, Benguet. Ganda rin pala ng kalsada rito sa Asin Road. Siguradong mag-e-enjoy din kayo dito kapag dito kayo dadaan sa ruta na to. Simula nung naging kurbada yung mga kalsadahan na dinadaanan natin, doon pa lang sa may Tubao, La Union, wala na tong katapusan pagpasok nyo dito sa Tuba, Benguet. At dito sa Tuba, Benguet, mas nakaka-challenge yung kalsada na dadaanan nyo dito, dahil bukod sa mga matutulis na kurbada, Snake Road, talagang matatarik na pataas. Ahon kung ahon, no? No? Sobrang steep nung mga kalsada rito. Ito, grabe yung pagka-steep. Mag-iingat po tayo kapag tayo ay dadaan dito sa ruta na to. Solid na solid yun, ah. Oh, ang tanawin, grabe. Ito, open area. Makikita natin doon sa mga kabundukan, meron yatang vegetable o rice terraces tayong makikita. Tapos ang kapal ng punong kahoy, yun yung talagang nagbibigay ng ganda sa mga kabundukan na nakikita natin dito sa dinadaanan natin na ruta. Kabundukan, tapos doon naman yung kapatagan na dinaanan natin kanina sa Tubao, La Union. Ang ganda, oh. Hinto kayo dito tapos pa-picture kayo. Ang ganda ng tanawin.
So bali po sa mga nagawa nating pagbabahagi sa inyo ng ruta patungo po sa Baguio, 3 ruta na po yung ating napuntahan. Una po, napuntahan natin ang Cannon Road. Napuntahan na rin natin at naibahagi sa inyo ang Marcos Highway. At napuntahan na din natin yung isang ruta pa na magmumula naman kayo ng Nueva Vizcaya at lalabas po kayo ng Baguio. At ito naman po yung pang-apat na ruta na muli ko pong ibabahagi sa inyo. Ito pong Asin Road. Grabe yung pagkakurba nito. Ito, medyo mag-iingat tayo sa bahagi ng kalsada na to. Talagang grabe yung pagka-steep niya, mataas. Alalay lang tayo. Yan, matarik na pababa. Yung kalsada na talagang hinuluma dun sa pagkakatabas ng bundok kaya ganun katulos yung orbada. Pagkatapos nun, ito, pataas ulit tayo ng mga kurbada ulit. Yeah. Oh. Yan, sunod-sunod na yung matutulis talaga na matatarik na pababa na dadaanan nyo dito. Pag talaga sinabing Cordillera, yung mga daan dito palupulupot. Pero mag-e-enjoy din naman kayo, lalo na kung motor ang dala-dala ninyo dito. Ayan o, pag-ewang-gewang lang kayo dito sa daan ng Asin Road. At yung gusto ko talagang daanan dito sa Asin Road is yung tunnel. Bali 2 tunnel po yung dadaanan natin dito. Mamaya makikita ninyo. At syempre yung tanawin dito. Ganda talaga ng Cordillera. Sa tuwing tayo ay dumadaan sa mga ganitong mountain pass, grabe, napapamangha tayo at napapaisip kung papaano nila ginagawa yung mga ganitong klaseng malabitukang manok na daan sa gilid ng kabundukan. Grabe, napakahirap sigurong gawin ng mga ganitong klaseng kalsada dito sa rehiyon ng Cordillera. Huminto si Suki dito. Mukhang may nakita na namang magandang tanawin. Wow! Dito sa gilid ng kalsada merong isang open area, tapos makikita natin yung tanawin sa baba. Ang daming vegetable terraces. Hindi lang sa mga kalsadahan kayo mag-e-enjoy dito, talagang pati sa mga nakapalibot at tanawin na makikita ninyo. Pagkatapos nating daanan yung mga nagtatarikan ng mga kalsadahan na kurbada, ngayon dumadaan na tayo sa maraming kabahayan. Ayan, dito kapatagan na. Tapos dito merong mini rice terraces. Wow, ganda. Ganda pa ng mga bundok na makakapalang punong kahoy dito na makikita ninyo. Ang ganda ng lugar na to. Napapalibutan sila ng mga tanawin. Tapos malawak din ang palayan sa lugar nila. So itong lugar na dadaanan nyo po na marami ng kabahayan, ito po ay parte ng Penged ng Alisan, Tuba, Benguet. Ay, may mga eskwelahan pa oh. Pero dito sa mapa natin, meron pa tayong dadaanan dito na matatarik at mga kurbadahang kalsadahan, dahil hindi pa tayo dumadaan sa Asin Tunnel. Pero malapit na tayo.
Slow down. Oh, malupit na kurbada to ah. Ay, merong tulay dito. Koplo Bridge. I love Koplo. Yun. Malimit nating makikita yung mga ganitong klaseng infrastruktura ng tulay, mga ganitong design, no? Dito sa Cordillera. Kahit dumaan man kayo ng Cannon Road, makakakita po kayo ng ganong klaseng tulay. Yung kulay orange na mga bakal. Slow down, tunnel ahead. Yun. Eto na tayo sa tunnel. So ito yung unang tunnel na dadaanan natin dito sa Nangalisan, Tuba, Benguet. Wow. Ito na iniintay natin na marating dito sa Asin Road. Yan, makikita ninyo may nakasulat na one way. Yan o. Dito natin mababasa yung history nitong Asin Tunnel. Ito ang Asin Tunnel na matatagpuan sa barangay ng Alisan, bayan ng Tuba, lalawigan ng Benguet. Ito ay inukit mula sa bundok na bato noong panahon ng mga Espanyol, gamit ang mga bilanggo ng digmaan at nilayo na maging bahagi ng sistema ng riles na nag-uugnay sa bayan ng Tuba at barangay Damortis sa bayan ng Rosario, La Union. Matapos sakupin ng mga Amerikano ang kapuluan, nanatili pa rin ang idea ng isang sistema ng riles hanggang sa tuluyan itong iwanan noong taong 1915. Sa halip, ang Lagusan ay naging bahagi ng sistema ng kalsada na ngayon ay kilalang nag-uugnay sa lambak ng Asin at lungsod ng Baguio. Ang Asin Road ay may dalawang tunnel na inukit sa bundok at may mga habang 158 meters at 95 meters at nasa 22 feet naman ang mga taas nito. Simula noon hanggang sa kasalukuyan, nanatili ang disenyo ng Asin Tunnel maliban sa naging patag na daan at kalaunan ay naging sementadong kalsada. Maraming mga motorista ang gustong makadaan dito dahil bukod sa nakamamanghang disenyo at paggawa nito, ay naging saksi din ng Asin Tunnel sa ating kasaysayan. Wow. Grabe. Bukas tayo ng ilaw, ang dilim. Yan o. Ito yung pinakaloob ng Asin Tunnel na matatagpuan po ito dito sa barangay ng Alisan, bayan po ng Tuba, Benguet. Grabe, talaga namang nakakamangha kung paano nila nagawa na butasin yung ganitong bundok na bato. Wow. Nakakakilabot, no? So dito bigayan lang. Kapag may nauna sa inyo, kailangan ninyong paraanin muna. So kagaya no, nauna tayo, kaya inintay niya tayong makalabas muna. At ito yung bubungad sa inyong tanawin paglabas ninyo dito sa Asin Tunnel. Pagkatapos po natin na daanan yung isang tunnel, ngayon meron pa tayong isang tunnel na dadaanan dito. Ayan, mababasa ninyo, slow down, tunnel ahead. So malapit lang din dun sa unang tunnel na nakita natin. Ah, ito. Halos magkalapit lang din pala. Tapos dito mababasa nyo din yung history nitong tunnel. Ayan, Asin Tunnels. Okay, pasok na tayo sa pangalawang tunnel na dadaanan nyo dito sa Asin Road. Mas malapad yung kalsada dito sa pangalawang tunnel. So kung may makakasalubong kayo dito, kahit papaano pwede kayong magkasya. Grabe. Nakadaan din tayo dito sa Asin Road. Ayos. So dito sa pinakalabas, yan, maraming kabahayan, tas tindahan na pwede nyo hintuan kung gusto nyo magmerienda. Ayan o. Okay, tara, tuloy na tayo sa ating biyahe.
Pagkatapos nyo pong daanan yung dalawang asin tunnels, so paahon ulit ng mga kurbadang kalsada yung dadaanan nyo dito. So ito po yung magiging daan ninyo kapag po napili ninyo na dumaan din dito sa ruta na to patungo po sa Baguio. Dumadaan na tayo sa mas matataas ng mga mountain pass. Tapos dito matatanaw natin yung bangin. Wow, nakakalula oh. Parang nasa Halsema Highway. Ang taas na natin guys. Mas marami na tayong dinadaanan dito ng mga kabahayan. At mas palamig ng palamig yung klima. 7 minutes, nasa Baguio na tayo. Asin Road, Asin Bridge. Okay, so ito na pala yung Asin Bridge. So andito na pala tayo sa Baguio. Hanap lang tayo ng sign. Ito. Meron ditong Barangay Asin Road. Yan, Purok 2, Kilometer 3, Asin Road, Baguio City. Alright, so andito na tayo sa Baguio City. Yon, sa wakas at narating na rin natin ulit ang lungsod ng Baguio. Ramdam na ramdam natin dito ang lamig ng klima. At ngayon ay nakikita na rin natin yung mga kabahayan sa kabundukan dito. Sa wakas, pagkatapos ng ilang oras na pagbumotor at pagdaan sa Asin Road, yun, nagawa din natin ibahagi sa inyo ang ruta na pwede nyo pang daanan kung kayo ay nagnanais na pasyalan din ang Baguio City. Okay, so maraming salamat po sa sumubaybay ng ating vlog na ito. At ngayon ay patungo na kami ni Suki sa isang spot dito sa Baguio City. Tinatawag po itong Alapo Camping Site. So doon ang destination namin ni Suki. Doon kami mag-overnight stay. At ibabahagi ko po yan sa ating susunod na motorcycle adventure. Kaya po lagi tatandaan, keep safe, ride safe, God bless. Ang ganda ng Pilipinas, magmotor lang tayo. Kita-kits po tayo sa ating susunod na motorcycle adventure dito po sa rehiyon ng Cordillera. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder.